May nagaganap umano na game fixing sa loob ng ilang PBA teams, bagamat hindi naman sinabi kung ano ang mga teams na yon. Tiyak hindi naman din natin sasabihin, pero may milagro daw sa likod nito. Unang sinabi ni Snowbadwa ang tungkol sa isang import na mas madalas daw mag nightlife kesa mag-practice at late night na raw matulog kahit walang game. Kapansin-pansin na si Robert Apsio nga ay hindi naka-uniforme, pero sa second half biglang naka-uniform na, kasi kung hindi ka naman injured at hindi nilagay sa injured list, dapat mag-uniform ka kahit di ka maglalaro. Si Robert Apsio at ang buong Blackwater pinaghihinalaan na nakikipag-partake daw laban sa isang team. Si Robert Apsio po ay papalitan na rin daw ng Blackwater. Ayon kay Coach Pat Aquino, nag-uusap na raw ang buong Blackwater management upang mapalitan na si Robert Apsio. Sa isang banda ang Blackwater kasi nasa mga hulihang standings na, kaya wala nang sapat na dahilan para magpalit pa ng import, plus kahit ganyan ang mga ginagawa ni Robert Apsio, hindi naman basta-basta ang scoring na naambag niya. So totoo lang, kung may makita man na bagong import ang Blackwater, sa palagay ko mas magaling pa dyan si Apsio, averaging 35 to 39 points per game. So bakit nga ba papalitan? Kaya kung ako ang Blackwater, nasa pahulog na sitwasyon na naman, edi tanggapin na lang na ganyan si Apsio, kasi kahit nga si Ball, hindi kaya makipagmaan-tuman sa kanya. May narinig pa nga ako na pwede pa nga si Apsio i-naturalize sa Gilas, pero dapat sundin muna ni Apsio ang pagpapayat, which is hindi naman niya kayang gawin, kaya pas lang munang SBP. Pangalawa itong si James Dickey umano na recently hindi naglaro dahil sa umano'y meron siyang injury. Pero nagtataka si Charles Stew bakit di siya naglaro, playable naman yung injury niya. Konting sprain ankle lang naman yun. And actually papalitan na rin daw ni Jonathan Williams si James Dickey kung sakasakali, pero alam nyo ba na wala naman palang komento ang Phoenix management tungkol sa kanilang import. Kaya naman ang Phoenix pinaghihinalang nakikiapid sa ilang mga game fixing na nagaganap sa PBA. May mga nakakapagtaka na ginagawa ang ilang teams. Yung iba para lang masagip at may angat yung kapwa nila, bagamat walang ebidensya. Pero kung may napapansin kayo na nakakapagtaka, kayo nang bahalang humusga. Ano sa palagay nyo ang totoong nangyayari sa likod nito? May kinalaman ba ang mga hindi pagsipot ng mga imports na to para sa umano'y game fixing na ilang PBA teams? Kasi kung totoo, siguradong bababa ang respeto at kalidad ng basketball sa PBA.